ito yung Investa Charting Session. So welcome again tonight. Para sa mga ngayon pa lang manunood o makikinig, ito yung regular segment natin, or we try to make it as regular as possible. No? Depende rin sa schedule, pero ito yung segment natin sa Investa kung saan dinadaanan natin kung ano nangyayari sa buong mundo, sa PSE, ano yung mga charts or mga stocks na pwedeng i-trade. Tapos, while also taking a look at the different indices and stocks, pinapakita rin natin ano ba yung logic or ano yung nakikita natin dun sa struktura o dun sa pinapakita ng kada stock, no? So, hindi lang to chart requests or chart examples, pwede rin tayo matuto dito nung thought process kung paano ba tayo tumingin ng isang stock. Alright, so thank you for being here tonight. Game, simulan natin. So let's take a look at the PSE index natin. So last video, nagbigay ako ng mga warning sign na parang alanganin yung merkado, 'di ba? 79, 8,000 resistance dito. Which totoo nga, naumpog-umpog diyan. Nahirapan siya so far, 'di ba? Pero medyo nag-iba yung factors ng yung fundamentals ng index. So, bakit? Yung isang rason dito ay yung pagbaba ng inflation. So, mula 5% plus ba yung dati? Bumaba pa yung inflation ngayon ng below 4% if I'm not mistaken, no? So, isang senyales yun na kung ma-maintain yung mababang inflation, baka pwede. Pangalawa, makikita mo, 'di ba, ito yung PSEI. Sakto lang siya, 'di ba? Hindi pa nagbe-breakout. Tignan niyo tong property sector. Property sector, pag tinignan natin 1 year, ito, 1 year highs na to. So the main index isn't trading at the highs yet. Pero yung property sector nagpapakita na ng momentum. So bakit? Yun yung relationship with China, 'di ba? So government natin medyo ino-open tayo sa China, sa gusto man natin or hindi, masyadong ino-open sa China. Pag tumingin ka sa Makati, sa may MOA area, BGC, dami ng mga mainland Chinese. So parang wini-welcome talaga sila dito, whether for work or for parang retirement o kung ano man trip nila dito, 'di ba? Parang ganun yung nangyayari. So yung mga Chinese wais siguro yan, no? Yung kahit hindi sila nag-work, in anticipation of that kind of relationship, namimili na sila ng mga properties. So, property sector, mapapansin nyo, nag-inflate na yung mga presyo. Dahan-dahan nang tumataas. Swerte yung mga nakabili ng kondo. So, in a bull market, kung tunay na bull, gusto natin makita na nagli-lead yung property sector. Ito yung mga high beta na sectors na very sensitive at saka pwedeng lead indicator natin sa merkado. So kung magtuloy yung anticipation, yung demand ng mga Chinese, syempre hindi lang Chinese bibili dyan, no? Makiki-ride in rin. Like sa BGC, yung sa 4th Strip, yung mga bar doon, meron na doon, may Korean grocery na, nakakatawa. Dating gimikan, tas may Korean grocery na, no? So dahan-dahan na tayong binapasok talaga ng mga banyaga. So tayo naman, syempre, hindi naman natin sila maka-close doors sa bansa natin. Government yung may call niyan. Pero at least tayong mga investor, alam natin yung trend na, okay, ito pala yung pwedeng mangyari. So makikita natin sa chart yan. So ngayon, may resistance 4.2. Ayan, 4.150. Pero nagli-lead na yung property. So interesting to. Ito yung isang potential driver. So another thing, yung financials, di pa masyado malakas, no? Pero at least yung prop, enough na yan para kapag lumakas yung property, ripple effect yan. Medyo palagay ko, maaring ito yung magtulak sa index. So dahil doon sa two factors na yon, na low inflation, stabilization, tapos property tumataas. So may Chinese hype tayo, meron tayong upside yung potential na inflow dito ng mga investors, tas kung magkaroon pa ng mga synergy. So
pwedeng mangyari dito, itong consolidation na to, yan nakikita natin ngayon, di ba? 818, yung 81 to 76. Baka sooner or later, konting sayaw na lang, ito. Konting sayaw na lang, di ba? Nagko-console lang yan pag ganyan, no? Konting sayaw na lang, baka kayang basagin yung 8,000. So, hopefully, April, di ba? Sana sa buwan ng Abril, magkaalaman. So, pag tinignan mo, big picture structure, ano pa rin, parang double, triple bottom yung struktura na may extra volatility lang. Pero ito, kung given yung fundamental factors, kung mag-hold lang tayo above 7.7, pwede yan. Pwedeng ma-break 8,000, tapos tignan natin. So, yun muna, no? Basta above 7.7, tapos ma-break niya 8,081. Pwede to. So, paghandaan nyo lang. Yung mga nakikita ko ngayon, property sec, medyo malakas. Makikita nyo, Mega World nyo nangunguna. Sa mga blue chips, ayun, no? Lakas masyado. Solid yung galaw niya, no? Yan na yung para nagli-lead indicator. Tapos, meron rin mga consumer plays since low inflation, parang nagigising na mga certain consumer plays, right? So, babantayan natin yan. Alright? Okay, so yun yung yun yung insight natin sa merkado ngayon. I'll take in some of your requests. Yung April, trip na trip ko to kasi sa ilang years ko ng trading, siguro yung mga 8 years na ako nagtitrade, no? Yung mga last 5 years, 4 years yata, kada April, may malakas na play. Usually sa April, January, February, mga blue chips. Tapos April, bumaba na yung mga speculative or at least yung mga alpha. Kasi meron yung mga basura stocks na one day wonder lang, pagka putok, madededo agad. Kagaya, example, ito, kanyari, T, di ba? Breakout, 150, muntik ng 180, pero walang driver, dedo agad. So, kung pure technicals ka lang, wala kang klaseng selection sa place mo, lalamunin ka talaga niyan. Or talagang kung TA yung play mo, quick punt lang, mabilisan lang talaga dapat. So, yung mga ganito, okay naman siya, profitable. Pero hindi mo rin pwedeng tirahin ng sobrang laking halaga, diba? Kasi, alam mong speculation lang siya Yung gusto ko sa April, hopefully may lumabas na mga leaders. Yung mga speculative stocks na parang nabubuhay talaga, nagiging solid. So, bigyan ko kayo example. Ito si Now, no? Hindi yung current stock ni Now, hindi yung current na galawan ni Now. Pero, punta tayo dito sa nakaraan ni Now. Ito yung April ni Now, 2018, medyo dedo siya dito. Pero ito, 2017. 17 ba yun? Teka, babalikan ko lang. Alam ko 16 yata yun Ito. Ayun, ito. Naalala ko to. So, pag tinignan nyo, April to. So, consolidation, breakout, April. Mula piso, nag-tres. So, yun yung mga klaseng klaseng mga stocks na hinahanap ko. Yung merong catalyst, merong speculation, pero may laman, or at least may binibili yung mga tao. May ina-anticipate silang catalyst. Tapos, kapag nakuha yung atensyon ng merkado, then potentially, pwede maging leader. Right? So, April 2016. Yan, naalala ko yung mga ganito. So, tignan natin. So, hopefully, meron tayong mga makitang mga ganito, no? Para para masaya yung market. Okay, so that's it for my main insights. I'll be taking a look at mga chart requests nyo.